Joining us now is Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG, President and Chairman Rosendo So. Mr. So, maraming salamat po for joining us. Suportado ba ninyo itong price cap sa bigas ng gobyerno? Yes, we support this. No? We support this price cap. Nakita naman natin lang. Kaya ng itong harvest season na ito na mabigay yung presyong 45 pesos dahil kung i-compare mo yung planting ng December planting and itong June planting season, yung price of fertilizer bumaba naman from 2,700 to 1,600 pesos. Ang per hectare almost bumaba rin yung buo na ng magsasaka almost ang gastos ng magsasaka almost 10,000 pesos. So itong price cap na 45 is higher than yung presyo na yung dating 42 pesos. So sa tingin naman namin is just yung presyo na mabibigay sa magsasaka, yung presyo na So Mr. So, at 23 to 25 para makuha yung retail at 45 well-milled rice kaya. Okay, sinasabi nyo na kaya ng mga small retailers itong price cap and meron tayong enough domestic supply. Pero sinasabi naman ng ibang mga grupo na magkakaroon ng shortages. Kung may price cap tayo, magkakaroon ng cheating sa black market sa ginagawa ng gobyerno na ito. Paano natin maiwasan ito, Mr. So? Yeah, ang start ng harvest time kasi is ngayon na, no? Pero of course ang peak is October. We think na by October mas mababa pa sa 45 pesos ang lalabas dun sa well-milled rice, no? Yun ang projection namin dahil dadagsa na yung harvest natin. So if you see the projection of Department of Agriculture saka yung sa hearing doon sa Kongreso and our projection, almost the same ang namin ang projection na by end of the year we have 65 days buffer stocks after end of the year. So yung sinasabi nilang may shortage, yung gusto lang nag-import, no? Yung mga ibang grupo kasi gusto nila magpasok ang NFA, magpasok ang mas maraming bigas. Pero Mr. So, gusto nila na kumita, no? Pero ang tingin natin, Mr. So, enough ang supply natin dito sa local. Of course, this will be beneficial, no, for all our kababayans kung may price cap ito up to 45 pesos per kilo. Pero agrabyado daw ang mga agri-groups. Ang problema daw natin ay mga big private traders, mga rice cartels, ang mga hoarders at mga smugglers. Sila ang may impluwensya sa local supply at kung huliin sila, mas mababa pa daw yung presyo ng bigas below 45 pesos per kilo. At kailangan gawan ito ng paraan para hindi naman matamaan ang ating mga small retailers ng bigas. Yeah, for now, siyempre, yung mga stocks ng ating retailer, mataas talaga po. I think ang DSWD, ang DTI, and DA will subsidize yung price, no? Pero after that, kung yung ani na natin and they are starting to buy the price of palay at 23 to 25, so dapat lalabas na yung 45 pesos bigas, no? And we support also the government and we are hoping na talagang makulong itong mga smuggler, no? Rico, kung makikita natin yung record ng customs at record ng DA, almost 400,000 metric tons
difference. No? Ibig sabihin, almost 8 billion bags ang pumasok this year from January to August na smuggled rice. No? Oo. Ba't hindi natin So, makontrolado dapat ito talaga- mga... Ba't hindi dapat natin talaga- makontrolado ito, Mr. So, ang mga smuggler, ang mga rice cartel, ang mga hoarder, mga big private traders? Ba't hindi makontrolado ng gobyerno? Ba't hindi Yes, nahuli-huli? yun ang tinatanong natin. For the past years, no? Bakit ito hindi nahuhuli? Sino nagproprotekta sa mga ito? And ang mismo ang ating presidente announced na dapat hulihin ito mga smuggler at nag-hoard ng mga produkto. Pero up to now, wala tayong Oo nga nakikita po, na eh. nakukulong Opo. sa mga ito. Sinasabi nga nila, yung mga big fish, hindi nahuhuli. Ang mga naapekto dito ay ang ating mga small retailers. At ang mga small retailers, nagsasabi po, hihinto na lang sila sa pagbebenta ng bigas or magre-rebrand na lang sila ng mga rice products. Hindi na milled rice or well-milled rice. Ibang brand na lang. Paano po naman ito? Yeah, I think in the long run, kung umpisa na yung harvest, nakikita natin na bababa ang presyo dahil maganda yung harvest natin this cropping season. And ang tingin naman natin is dahil yung stocks nila ay mataas pa, kaya problema sila. Pero kung ma-deliver na yung stocks na lower price, ang kita lang naman ng retailer, mga 2 pesos per kilo rin. So, sa tingin naman natin na kung may bigay sa kanila ng 43 pesos, mabebenta nila ng 45 pesos. At sinabi naman ng Presidente, magbibigay siya ng financial aid, ng subsidy sa ating mga small retailers. Sinag President, maraming salamat po. And Chairman Rosendo So, thank you so much for joining us on The Final Word. Thank you.